Ang sigbin. Ang sigbin ay isang nilalang na bahagi ng mitolohiyang Pilipino. Isang nilalang na hindi mo nais makita sa liin ng mundo. Sa mga kwentong bayan, tinuturing itong isang maligno at isang uri ng halimaw na nakapagdudulot ng matinding takot sa mga taong natatagpuan. Kilala ito sa iba't ibang pangalan sa buong bansa at kadalasan ay inilalarawan bilang isang nilalang na may kakaibang anyo at kakayahan. Pinagmulan at kasaysayan ng sigbin. Ayon sa ilang kwento, ang sigbin ay may ugat na nag-uugat sa mga kwento ng mga sinaunang Pilipino. Bagamat hindi tiyak kung kailan unang pinasikat ang sigbin, ilang bahagi ng kultura at alamat ng Pilipinas ang nagsasabing matagal na itong bahagi ng ating mga kwento. Sa mga lugar tulad ng Bicol at Visayas, mayroong mga partikular na kwento tungkol sa mga sigbin na may mga iba't ibang katangian at kakayahan. Paglalarawan ng sigbin. Iba-iba ang definisyon ng sigbin sa bawat rehiyon ng Pilipinas. May mga naglalarawan dito bilang isang uri ng mabagsik na hayop na may katawan ng kambing o aso at mahabang pangil. Ngunit may makapal at maitim na balahibo. Ang iba naman ay nagsasabi na ito ay parang isang maliit na halimaw at may matalim na mga pangil at kuko na kayang magdulot ng matinding sakit sa mga biktima nito. Isa sa pinakakakaibang aspeto ng sigbin ay ang kanyang pangangatawan. Ayon sa ilan, may kakayahan itong maglakad ng baliktad na parang isang hayop na hindi sumusunod sa likas na ayos ng kalikasan. Ang ilan pang mga kwento ay nagsasabi na ito ay lumilipad at may abilidad na magtago sa mga madidilim na sulok na nagpapadagdag sa misteryo at takot sa dulot ng nilalang na ito. Ang kalikasan ng sigbin. Bukod sa itsura, ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa sigbin ay naglalarawan dito bilang isang nilalang na may maladimonong ugali. Karaniwan, ito ay iniuugnay sa mga kasamaan at hindi ka nais-nais na pangyayari. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng sigbin ay ang kakayahan nitong sumuso ng dugo o maghapil ng isang ugali na mahilig itong magtago sa ilalim ng mga kama at maghapil sa mga hindi nag-iingat. Sa ilang mga kwento, iniiwasan ng mga tao ang magkaroon ng konting dugo sa kanilang katawan tuwing madilim na ang gabi, sapagkat ang sigbin ay madalas naghahanap ng mga biktima upang makapaghapil. Pagpapakita ng sigbin. Ipinapalagay na ang sigbin ay hindi basta-basta nagpapakita sa mga tao. Kung ito ay magpapakita man, kadalasan ay sa mga madilim na oras ng gabi, kung saan ang mga tao ay mahina at hindi handa. Ang iba ay nagsasabing, makikita mo ito sa mga gubat o kagubatan, kaya't dapat mag-ingat ang mga naglalakbay sa mga ganitong lugar. Sinasabi rin sa mga alamat na may mga pagkakataon na ang sigbin ay maaaring magpakita sa mga hindi nakakaalam kung paano ito tatalunin o iiwasan. Sa mga kabataan, ang kwento ng sigbin ay nagiging isang takot na nararamdaman tuwing maghapon ng gabi. Minsan, nagiging kabuntot ito ng kanilang pangarap at nagiging isang simbolo ng kanilang pinakamalalim na takot. Pagpapalayas ng sigbin. Mayroong ilang mga ritual na pamamaraan na ipinapayo ng mga matatanda upang mailayo ang sigbin o mga kahawig nitong nilalang mula sa isang lugar. Isa sa mga karaniwang sinasabi nila ay ang paggamit ng mga halamang gamot o amulets na may bisa laban sa mga masasamang nilalang. Ang paggamit ng mga salitang nagpapalakas ng loob at ritual na may kaugnayang sa espiritu ng kalikasan ay may layunin na magtulungan upang makaligtas mula sa ganitong uri ng mga pagsubok.
Ang sigbin sa mga kasalukuyang kwento. Bagamat ang sigbin ay isang nilalang mula sa mga alamat, ito ay nanatili pa rin sa mga modernong kwento ng takot sa Pilipinas. Ang ilang mga pelikula, libro, at kwento sa mga social media ay gumagamit ng sigbin bilang isang takot na nilalang upang mapukaw ang takot at pagbigay ng saya sa mga kabataan at matatanda na may hilig sa mga kwentong katatakutan. Minsan, ito rin ay isinusuong sa mga iba pang mga misteryo at kababalaghan na may kinalaman sa hindi maipaliwanag na pangyayari sa ating mundo. Pagkakakilanlan ng sigbin sa kulturang Pilipino. Bilang isang simbolo ng takot at kababalaghan, ang sigbin ay nagsisilbing bahagi ng kultura at kolektibong memorya ng mga Pilipino. Tila isang mahalagang bahagi ito ng ating pananaw sa mga hindi maipaliwanag na bagay at kalikasan. Ang mga kwento ng sigbin ay hindi lamang nagbibigay ng aliw o takot, kundi nagpapakita rin ng ating pananaw tungkol sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Konklusyon. Ang sigbin ay isang nilalang na nagsisilbing bahagi ng ating kultura at alamat. Ang kwento ng sigbin ay isang paalala ng misteryo at takot sa ating paligid. Ang bawat lugar sa Pilipinas ay may kanya-kanyang bersyon ng kwento ng sigbin. Ngunit ang kabuuang imahe ng nilalang na ito ay patuloy na nagpapakita sa mga aspeto ng ating kolektibong pananaw tungkol sa kababalaghan. Ang takot na dulot ng sigbin ay isang patuloy na simbolo ng ating pagnanais na maunawaan ang mga hindi maipaliwanag na bagay at maghanap ng kaligtasan sa harap ng mga di inaasahang panganib. Ang sigbin ay may lugar sa ating mga kwento at sa ating mga alaala. Isang nilalang na nag-uugnay sa ating nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, na laging nananatili sa ating isipan bilang isang misteryosong kalikasan ng ating kultura. May personal ka bang kwento o enkwentro sa sigbin? Paki-comment naman sa comment section. Magandang gabi at salamat sa iyong pakikinig o panonood. Ito ang Takot at Hiwaga.